Okay po, kaka-pick up lang natin si Master Joel at ayan, fresh na fresh. Papunta po kami ng Bakong together with Nalon. And tatlo lang nabili nila kanina ni Kabiyang Roger sa Canlaon. Kamusta yung pamimili ninyo kanina, Kabiyang Roger? Okay naman yung pamimili natin. Always nating sabihin okay kayo. Okay kayo? Okay kayo? Okay kayo? So ano, punta tayong Bako ngayon. Ikaw ang driver. Yes, tayong driver kaya dandahan tayo. Ingat tayo ngayon. Iniwanan po namin si Cass, mga kagandang buhay, dahil siya po ang mag-pick up ng mga kumpay para sa ating mga baka. So, hati-hati lang po dahil si Danny Boy ay nasa bakasyon dahil umuwi yung kanyang asawa. Tama ba yan, Kabiyang Roger, na uwian yung asawa? Yes, umuwi kasi yung asawa ni Danny, kaya bakasyon muna siya ng 1 week. Siyempre. Tamang-tama at nag-uumpisa ng umulan ngayon ang ating panahon. Anong relate nun? Kasi pag umula na ang panahon, minsan sasabi ng iba, tumutubo na yung damo. So tumutubo rin na ang pag-ibig. Pero si Danny, nagpapatubo pa lang. So ayun po mga kagandang buhay, welcome once again. Chika-chika po muna tayo habang nasa daan tayo papunta ng Bako. Kabiyahe, mukhang hindi ka na bumabalik sa Maynila para bumili ng ng mga alagay na. Regarding po sa Maynila, babalik tayo dahil marami tayong panawagan. Pulling ng ating mga subscriber, mga kaibigan. Nagkukuha tayo ng mga gandang laing baka doon. Yes, babalik po tayo. Dahil nandoon talaga sa Manila yung maganda talagang genetics at saka yung pedigree ng baka. Kasi dito kasi sa Negros, madali naman natin, sabihin natin madali natin matrace yung lahi ng baka, story ng baka, kung sino po yung tatay, saan nanggagaling lahat yung mga pinagmulan po ng baka. Importante po yan nating malalaman kung yung sino yung nagkasta, sino yung tatay, at saka yung malaman din natin kung anong klase yung lahi, yung nagkasta. Kasi doon po basihan natin doon tayo na kabase sa tatay at sa nanay, sa mga lolo ng baka. Kasi pag native po yung mga katutuon, nila, yung mga ninuno nilang baka na yan, may possibility pong babalik sa pagka-native talaga. Kaya lahat naman yan na hybrid, pure, nanggaling naman yan sa native. Kasi crosses kasi yan Pero pag hindi malagaan po, hindi mamonitor natin, mabalik talaga sa native. Lalo pa pag hindi mo pakainin, mabalik sa kangaroo ang baka mo. Kamusta yung mga baka ni sa Iloilo, Constantino? Kay Sir Danilo Constantino, kay Captain Danilo Constantino, napakaganda po ng baka niya. Napakaganda, magaling siyang mag-alaga. At saka kay FFM Harris, magaling din naman mag-alaga yung ating puging subscriber na yan. Mijares, kay Attorney Franco Mijares. Shout out po dyan, Sir Franco Mijares, kay Mark Lotilla, Captain Mark Lotilla. Ang atin pong mabait at mahusay na kapitan ng aeroplano, si Mark Lotilla. Kaibigan natin yan. Magandang tanghali po dyan sa inyo, Sir Mark. Si Sir Jaden Alexander. Kay Jaden Alexander, sa atin rin, isa rin sa ating nag-invest sa atin, nag-invest. Kasi pinilit po, nakiusap siya mag-invest. Kaya nag-invest po Sir Jaden sa atin. Mayroon na siyang baka ngayon. Mayroon siyang patining at saka mayroon siyang may future bola rin siya na nalagaan. Nalagaan kay na Sir
Jigger Villacorta. Eh si Jigger Villacorta naman, yung mga binili na, yung diniliver natin sa kanya ngayon, yung progress po napakaganda. Grabe si Limer, nakita ko. Si Limer Ang ngayon, laki. napakalaki na. Kasi layo ni Vulcan. Kaya masaya ko pag ganon. Kasi Lahi pala ni ako, Vulcan yun? Pag ako nagbibinta ng baka, pag maganda po yung baka, lalo nalagaan mabuti yung bakang bininta ko, masaya ko. Kasi yung pagod kasi doon, hindi basta-basta. Kaya masaya na rin tayo. Sa ngayon kasi medyo hindi tayo kumukuha dahil napapagod pa tayo nung nakaraang transaksyon. Pero sa sunod, babalik tayo ng Batangas. Kasi doon talaga tayo makakukuha ng magandang mga lahi ng baka. May bibinta tayo sa kanya. Buntis rin. Kay Sir Constantino. Yes. Buntis na yung galing niya ng Galing Batangas. bakong to, galing bakong. Yung tinatanong ko sa iyo yung galing Batangas, kamusta Yes, na? buntas na yung galing Batangas yung baka. Pero nagsatawag yung misis niya sa akin, hindi daw nangangasta yung baka niya ang galing Subel. Bakit kaya? Kung anong nangyari sa baka na yan, sabi ko sa kanya. Sige, pa-examine natin. Sabi ko, i-examine natin yan, baka bakla ang baka na yan. Meron pang baka. Meron ba ganon, Master? Sabi ko May sa- baklang baka? Oo. Kulang pa daw sa edad, sabi Sabi ni ko nga, Bro Nalon. Sabi ko, i-examine natin, tawagan natin yung mga konsultan ni Subel. Oo. Sabihin natin sa kanya na ganong senaryo ng baka, hindi. Imbis na siya mangasta, siya pang kinakastahan sa bahay. Nga, kasi naglalandi na yung babae. Oh, baliktad nangyari, madam. Sabi ko sa kay madam. Oo. Sa asawa pala dyan sa Captain Constantino, no? Oo. Madam, magandang tanghali po. Opo. Oh, kasi ganyan ang sinabi niya sa akin. Baliktad daw siya daw ang kinakastahan ng Nako, babae. ano ba yan? Oh, kulang sa edad, Mari, no? Hindi ang kulang sa baka, walang kulang nutrients siguro. Baka kulang ng meron kasi wala siyang mayroon tinatawag na pangpabuhay ng dugo ba? Viagra, ganyan. Kung sa mga tao papapagana, kaya kailangan vitamins. Kailangan natin siguro i-vitamins. Oh, si Master Jewel, oh. Master Jewel, kailangan na, Viagra? Hindi pa daw kailangan ni Master yan. Oh. Papakain itlog yung baka? Vitamins lang kailangan natin diyan. Baka kulang siya sa protina, kulang man siya sa ginatawag natin ibang protina, tapos kulang siya sa calcium. Kulang Kulang sa minerals. kulang sa minerals, kaya ipa-check up natin yung baka na yan. Tapos check up natin kung ano talaga yung dahilan bakit siya pa kinakastahan na ang babae, ayaw niya. Ayaw niya. Sabi ko kay Masyadong madam, picky. sabi ko madam, sana lang madam, hindi bakla ang baka nabili ni Sir Danilo Constantino. Sir Danilo, ano ba yan? Kasi ako naman pumili niyan. Oh. Pero baka talagang wala pa naman ako narinig. Nabaklang baka. Oo, baka ngayon pa lang. Nako, Master, ano yan? Sa tanda mo na, sa industriya ng baka, may bakla ba talagang baka? Oo, wala ko nun siya kabantay. Kabiyang Roger. Kasagaran sa kanding tumboy. Oo. Kasagaran daw sa kambing, may tumboy. Oo. Kabiyahe, di ba magdadagdag si Sir Constantino ng mga alagaing galing Yes, bako? tumawag siya sa akin kasi minsan tumawag siya sa akin na mga alas 10 ng gabi. Sabi niya sa akin, kabiyahe, nandito ako sa Australia. Kuha daw sila ng uling doon. Uling. Charcoal. Charcoal, dadalhin yata nila kung anong. Kasi cargo po sa kanyang barko eh. Sabi niya sa akin kung ano mga potential yan nakikita natin, kasi ang seleksyon kasi niya na inaasa niya sa akin, sabi niya parang ako na daw mahala mamili na may potential kasi nagpaparami siya eh. Baka after 5 years makabenta na rin kami ng mga aming mga produktong baka galing, kasi ang tatay Subel, tapos hanap kami dito ng mga babae, ikukrus namin sa Subel. Ay, sana nga, mabigyan ng minerals yung subil natin. Tingnan natin kung anong kulangan. May advice naman yan yung mga doktor. Kung ano pong resita nila, painom po natin, bigyan natin ng mga minerals, kaya baka kulang sa minerals.
Kasi mayroon na sa lalaki din, pag sa tao kasi pag kulang sa minerals, mahina ang tuhod, hindi rin makakaakyat. Kulang, yung sperm counts kulang. O kay Sir Aviliana naman, shout out kay Sir Aviliana. Kay si Raviliana naman, tumawag siya sa akin. Sabi niya sa akin, Roger, my friend. Sabi ko sa ate kay Freddy Raviliana dyan, sir. Nandyan siya ngayon sa Sanlo. Sabi niya sa akin, pupunta daw ako doon, pero tingnan natin, hindi skid natin yan. Tapos sabi niya, yung baka daw binigay ko sa kanya, super talaga. Super. Ang ganda. Si Jaguar na ngayon, malaki. Ang bilis ng paglaki ng Jaguar. Kamusta naman Silver? Si Silver daw, okay lang rin. Pero lumaki daw, ang bilis daw talaga lumaki ng Jaguar. Kasi nababa lalaki kasi. Si Silver daw, parang napapantayan na ngayon ng Jaguar. Ewan ko ba kung anong ginawa ng mga warriors niya doon. Kung anong ginawa, baka pinakain ng maraming minerals. Baka pinakain ng mga nutritious food. Kasi pag nutritious food po yung pinapakain natin sa baka natin, pupunta talaga yan sa baka. Ganun yun. Pag tinipid natin baka natin, wala rin mangyari. Lugi tayo sa time. Pero pag magpatining tayo, mag-alaga, dapat pakainin na natin ang masasarap na pagkain. Tama. So ngayon, napapansin ko at napapansin na nating mga viewers na talagang bumibili ka ng mga alagain dito sa Bacong at sa ibang area din dito sa Negros. Kaya bumibili kasi ako, pag gusto ko lang, yung gusto kong baka, tapos may nakikita kong potensyal. Kasi sa ulit-ulitin kong sasabihin na mayroon po tayong basihan. May mga kriteria po tayo kung paano tayong pumili ng baka. Number 1 po talaga ang ating tinitingnan, yung upgraded siya. Dapat upgraded. Hindi naman siya Bisaya talaga, Tagalogin. Tapos kahit upgraded yan, yung body structure ang ating na-considered pa rin. Kasi sabi nila, pwede naman yan kahit liad. Liad daw. Bakit ayaw daw bilhin? Na Brahman daw, liad naman talaga ang tunay na Brahman. Kasi sa amin po pag-select. Ano pong liad? Liad yung bowed, parang ganyan. Yung likod. Curve ang likod. Curving ang likod. Ay sa amin kasi may kriteria kami sa pagpili. Ganon ang kriteria namin. Kaya sa nagsasabi pong wala naman diferensya na bali ang likod, yung curving ang likod, hindi po yan sa inyo. Kung ano po yung basihan ninyo, kung ano po yung criteria sa pagpili ng baka. Number 1 kasi sa akin, kung consideran, yung body structure. Ayaw kong liad. Yun lang po. Sa akin lang yun. Ay kung gusto naman ninyong liad, ay, nasa kanila rin yan. Kasi Hitchas daw sabi ni ni Sir Aviliana yung binigay mo sa kanya. Kasi iba-iba naman kasi yung choices ng tao Iba-iba rin yung mga basyan, iba-iba rin yung mga criteria sa pagpili. Tapos pangatlo kong basyan, yung body structure niya, tapos yung bone structure. Kailangan yung mga buto niya tuwid. Kailangan yung mga buto niya align. Big bones. Tapos malalaking buto. Tapos pang-apat, yung itsura, guwapa. appetite sa pagkain. Yung appetite niya sa pagkain, yung kailangan walang isos sa pagkain, kailangan malakas kumain. Yun lang po yung aking kriteria. Ang itsura, as follow na lang yan. Dahil pangit yan ngayon, gaganda yan. Pangit ngayon, marituki naman yan Mag-glow up. Kasi pag tumaba yan siya, mag-blooming yung baka. Pag babae, maging blooming yan. Tapos pag lalaki, maging macho na yan. Macho guwapito na yan. Macho, guwapo. Ganun Kaya mo ba to? Kaya bumibili ako kahit saan mang stockyard. Pag nakikita ko may potential na baka, bibili ako. Pero ang sa akin lang talagang, ang maganda talagang kumuha ka ng kung para makakita ka rin na hindi ka na mahirapang magpili. Kasi dito sa Negros, mahirap pumili. Dahil bihira talaga yung magagandang baka, bihira yung mga potential na baka. Kasi sa iba dyan, mga kaibigan natin, subscriber natin, advice lang po na ikabiyahin ninyo,
Pag mag-alaga kayo ng baka, piliin po ninyo yung magandang klase. Kahit po upgraded lang yan, basta nasa align yung katawan yan, wala pong bali ang tadyang range yan, lalaki yan. Pag tama po yung body structure niyan, lalaki yan, walang diferensya yung mga buto niya, na-align, wala po mga bali. Walang mga issue sa pagkain niya, yung mata niya dapat tama. Wala siyang diferensya sa mata. Tapos yung dila, kailangan matalim at saka malakas kumain. Ayun yung mga criteria po ni Kabiyahing Roger kung paano pumili. Kasi pag malakas kumain ang baka, ibig sabihin, mabilis tumaba. Kayo na lang po dyan ang... Siyempre ang baka naman, kailangan naman talagang purgahin yan. Kailangan din nilang turukan mo ng minerals. Kung hindi man turok, umawit ka ng mga powder, may liquid naman, papainom, halos pagkain, marami naman dyan mabibili. Kaya importante sa baka, yung minerals para mabilis tumaba, mabilis mong mabinta ng mga gandang presyo. Yan ang importante doon. Dyan? Yung income. Pero yung iba kasi, no, napapansin natin, basta lang sila makabenta, kesyo alagain daw. Pero ikaw, Kabiyahing Roger, talagang sinisiguro mo na hindi malulugi yung bumibili. Kasi sa akin kasi, consider ko yung bumibili. Yung iba, pinagbinta ko yung baka ko, tapos nahirap yung nag-aalaga. Hirap na hirap palakihin, hirap na hirap alagaan, pangit. Kaya sabi ko, ganang masaya rin yung bumibili. Kasi Worth it yung pera nila. number one, masaya rin sila. Tingnan nila, hindi sila ma-stress. Tama! Baka maya, yung pandahilan na ma-stress ang tao, Oo. maatake. Dahil, bakit na scam? Scam kasi ang tawag niyan eh. Oo. Kasi, inasahan kang pumili, inasa sa iyo lahat inasa na sa iyo lahat ang pagpili, tapos inasa rin maganda sana ang baka, yun pala, bansot na, tapos maraming mga diferensya. Mahirap yung kabiyahe, yung mabansot, no? Tsaka maraming Kasi pag diferensya. bansot na yan, yung tinatawag na bansot, ibig sabihin yan, kulang sa nutrisyon. Pag kulang na sa nutrisyon ng baka, bumansot na siya, mahirap na pong ibalik ang dati niyang cycle ng paglaki. Kumbaga sa sa tao, katulad ko, Pugoy. malaki ang mga kapatid ko, sobrang matataas. Ang mga kapatid ko matatangkad. Ako putot. Pandak. Dahil po, ako dati? Malnourished. Tapos Overwork. nasubrahan ako sa trabaho. Hard workers ako. Bata pa ako. Limit na ba? Bata ka pa. Over the limit na yung binubuhat namin. Kasi ang binubuhat namin, mga bata, 12 years old kami, bubuhat na kami ng mga tag 25 kilos, 30 kilos, mga pala yun, mga mais, saging. Tapos, umidad kami ng mga 15, nagbubuhat na kami ng 50 kilos, 40 kilos. Ganun po. Yung mga buto namin, hindi na humaba. Kaya bansot ka, kabiyahe. Maiksi na matigas. Gwapo pa rin, Maiksi lang siya pero sobrang tigas naman. Di ba, Master? Oo, sus, maiksi lang pero matigas. Yes, maiksi pero matigas. Grabe. Hinalintulad sa baka. Anin mo yung mahaba, na sobrang lambot naman. Kaya nga sabi ko sa nag-aalaga ng baka dyan, mga kaibigan natin dyan, mga subscriber natin, mga nagbabalak, kahit mga baser natin dyan na nagkikinig naman sa atin, mag-alaga kayo. Tapos, subukan ninyo, kikita kayo. Kasi kung hindi lang kami sa totoong sabi sa negosyong ito, pag hindi kami kumikita dito, hindi na kami sana nagnegosyo. Oo. Yun ang realidad. Kailangan sa negosyo kasi marami kang dadaanan para kumita. Kasi sabi ko na ng isang subscriber ko, hindi ang tawaging master kung hindi po yan nakaranas ng
napakaraming pagkalugi. Tama. Kasi kung maging master ka lang, pero ngayon ang tawag nila sa akin hindi master eh. Grandmaster daw ako, grandmaster. Grabe, nabasa ko nga yun. Kasama na naman ninyo si Grandmaster. Sabi na grandmaster daw ako. Oo. Yung titulong hinahawakan ko napakabantog na, napakabigat na ng titulong hinahawakan ko ngayon. Sabi ng baser ko, Oo. grandmaster Baser pa daw ako. yun. Baser pa nagbigay sa akin ng titulo, grandmaster. Lugi Roger. na naman yan, si Grandmaster. Kasi palaging lugi. Okay naman yung lugi. Kasi word of expiration yan eh. Ano? Ito Kasi- yung master, may Grandmaster pa pala. Ang lugi kasi, word of inspiration yan. Dahil inspiration mo, yung nalugi ka. Kasi pag hindi ka nalugi, hindi ka nagsikap para manalo. Napakasimple lang po yan yung sinasabi ko. Kasi kung hindi ka nga malugi, wala kang dahilan para manalo. Kasi Word of wisdom from Kabiyang Roger. kasi yan ang inspiration natin, yung lugi na yan, para makamit natin yung panalo. Ano lang po kasi bro? Bahala na kayo mga baser ko dyan kung anong ibig sabihin noon. Bahala na kayo mag-analyze dyan. Sa dami pa naman ang tumatawag sa iyo na nagpapabili ng Kasi- mga alagain, nasabi mo na yung mga criteria. Nasabi ko na, pag hindi naman sila lang bumili, Oo. pwede naman sila bumili, basta yung mga kriteria na sinabi ko, sundin lang nila. Sabihin nila, kailangan yung bone structure niya maganda. Kasi pag bali po ang tadyang yan, masakit po yan eh. Bali ang gusok mo, masakit yan, disturban sa paglaki yan. Hindi Tapos lalaki. pag nagbuntis yung curve yung likod, hindi Pag rin nagbuntis maganda. kasi, pag curving na yung likod, ibig sabihin, Mababalik. yung backbone siya, mahina po ang pundasyon. Ibig sabihin, parang weak yung backbone niya. Hindi natin sabihin, hindi niya makakiri ng sa bata. Pero mahirapan po siya mag-hold ng, kung mayroon pang bata siyang dalang-dala. Kasi ang bone structure niya, weak. Kailangan ang bone structure niya, malakas. Na kahit may dala, may karga pantiyan niya ng anak, kaya niyang buhatin. Kaya gano'n ang purpose niyan, na tinitingnan natin yung ng baka, bone structure ng baka pagbili natin. Tama. So, malayo pa bang bakong? Malayo pa. Malayo na malapit na. Yes, time po natin mga kagandang buhay is 2:00 ng hapon. At nagkape na po tayo. Good afternoon. Ayan. Si Master Joel at saka si Nalon po ay pupunta na agad doon sa kabila. Pero si Kabiyang Roger po dito. Dahil may dumating na isang elf na mga baka. Halip po kayo, tingnan natin kung may mabili si Kabiyang Roger dito. Nagkape na po para wag antukin. Mukhang may mga 10 yata ang karga nito po. Okay. Oh. Nababa na po nila, oh. O medyo ano pa rin po, medyo maalikabok pa rin po dito. Bili tayo mamaya ng face mask. Okay. Ito po yung may-ari. Yung naka-blue, katabi kaagad ni Kabiyang Roger. Nagtatanong agad. Marami pong naghihintay, oh. Mga hawiring po sila, mga kagandang buhay. Sila po yung mga tagahawak ng lubid para po iparada ang mga baka na dumadating. Yun po ang hanap buhay nila, maka-jack up po sila ng price. Tanungin nila sa may-ari magkano ang price, tapos papatungan nila. Or else, pag nabenta nila, bibigyan sila ng may-ari ng baka. Yan, oh. Ito. Kami kaagad tanong-tanong, no, sa price. Pero si Kabiyang Roger, oh, dumikit kaagad sa may-ari. Yung tingin sa bagong dating. Ayan, may kulay pula, kabiyahe. Saan galing dong yung mga baka na to? Pamplona. Malapit lang dito?
Malapit lang dito sa Bakong? Layo. Ah, malayo. Sa, Wala na. saan ba tayong Pamplona kabiyahe? Doon na sa kay Bagjanis. Ay, Pilip presyo ato kami. yan po. Ah, mukhang mga alagain ito. Yan po. Maganda yung puti. Ayan, babaeng puti, oh. Yan natin. Mahaba ang sungay. Mahaba na ang sungay. Yan na yung mga hawiring po, mga kaganabuhay. At tanong na nila yung presyo ng may-ari para hawakan nila po ang lubid. O, ayan. Iba-iba pala may-ari nito. Yan. Nakaanak na siguro ito, oh. Yan po. Pag ganito po ang hanap buhay ng mga tao, talagang nagbabantay sila ang dumadating na mga truck at mamili sila ng mga hayop na kanila pong ipaparada. Yan. May napupursight ka kabiyahe? May napupusuan ka? Iling-iling si kabiyahe. Iiling-iling. Iiling-iling. Di naman makaamin. Busog na sa tubig. Gutom ay lilipas din. O, nagtanong. O, yung babae daw. Uy! Brown, di mo na? Brown! Gawari mo sang. Pato. Brown! Sakay mo sang ano, brown. Okay, to na ko kani. Ato ako narayawa. Ha? Brown kay kabiyang Roger. Kan brown? Yahan na isa. Patuloy ang laboy. Layo pa lang ng baka, sipat na ni kabiyahe. Nan. Anemic. Anemic na baka. Matamlay. Yun. Pang maganda ang katawan. Kare. Tagalogin kabiyahe. Tagalog. Tagalog na baka. Walang rasa. Kailangan na daw. Tingnan mo na. Si Pating malapitan ni kabiyang Roger. Nakakagandang buhay. Si Pating mabuti. Balik tanong ko. Itim. Chocolate brown or black brown. Ito pangkatay. Yan. Natin. Natin kung gwapa. Tinatawaran ni Kabeng Roger. Ibig sabihin gwapa. Oo. Yan, titingnan mabuti ni kabiyahe. Pangkatay. Buot ang gamay John. John.
Bargaining of price. Yun na. Kaya napakalaki pong advantage pag dito ka na po ng linggo ng hapon. Kasi marami na pong mga hayop ang dumadating ng linggo ng hapon. At saka medyo galing pa po ng biyahe, hindi po masyadong busog. Tingnan nyo, oh. Pag dito na kasi, pwede na po nilang painumin. Oh, no! I-ano na nila. I-garong. Dito, hawak-hawak na ni Kabiyahe yung lubid para dito. Nakaanak na yan, Dong? Osa? Yan. Gusto po ng taga-benta ay 3.9. 3.9. Pero, ayan. Ewan ko, magkano makuha ni Kabiyahe nito.